Bukod sa pagbibigay ng tulong sa transport sector at agricultural sector, pinag-aaral na rin ng Senado ang pagbibigay ng ayuda sa minimum wage earners at middle class. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. How far do we go? Are we only going to concentrate on the poorest of the poor? Are we only going to help the transport sector? What about those people earning minimum wage? Ito ang binigyang diin ni Senator Erwin Tulfo sa pagdinig ng Committee on Social Justice, Welfare at Rural Development ngayong araw. Ayon sa senador, kung nabibigyan ng tulong ang mga nasa sektor ng transportasyon, pati na rin ang magsasaka at mangingisda, paano naman ang mga simpleng manggagawa na hindi na rin sapat ang kinikita dahil sa epekto ng taas presyo ng langis? Hindi lang po ang transport sector, hindi lang po ang farmers, hindi lang po ang fisher folks. Hindi lang po yung poorest of the poor, yung mga members ng 4Ps, but also these people. Let us not forget, ito na naman po tayo. I mean, I've been reading the newspapers, we're so focused. Tama naman po, tulungan natin, mahirap. But what about the backbone of our labor force? Dagdag pa ng senador, baka mamaya umalma ang mga empleyado tulad noong panahon ng COVID-19 pandemic. Mahuli na sila na mabigyan ng tulong. Yan po naging problema natin nung pandemic. Hindi po agad nasikaso sila. Kaya umalma po yung mga ito na, wait, nagtatrabaho kami. Wait, yung pinambibigay nyo na ayuda galing sa buwis po namin, taxes. So let's not forget this. Kaya naman hinikayat ni Tulfo ang mga ahensya ng gobyerno na magtulong-tulong para pag-aralan kung may sapat bang pondo ang pamahalaan na mabigyan ng tulong kahit ang mga manggagawa ng bansa. Ayon sa DSWD, sa ngayon nakatuon lang sila sa ayuda sa transport groups. Pero pinag-aaralan na rin kung dapat bang palawakin pa sa ibang sektor ang mabibigyan ng financial assistance. We are acting on crisis, so talagang stopgap measure po na yon, and we are acting as fast as we can to deliver the instructions of the President, and our focus is on the fuel crisis. So ito yung mga transport groups. 100% rest assured, Honorable Chair, the DSWD will deliver as instructed. May sapat ding pondo para sa 4Ps sakaling tumagal pa ang krisis sa Middle East. Kahit ang Department of Labor and Employment may 1.2 billion na pondo na inilaan para sa programang makapagbibigay ng financial assistance. Handa rin ang DOLE sakaling lumawak pa ang kailangan mabigyan ng tulong. We will be constantly assessing yung situation para po makita kung yung lawak po nung magiging epekto sa iba't iba pang sektor, because bukod sa tupad at sa livelihood, we also have the adjustment measure programs na pondo that can help establishment na nangangailangan po ng transition fund para po maitawid yung kanilang businesses and their workers for during this crisis. Ayon naman sa Department of Budget and Management, nakahanda lang ang pondo sakaling maubos na ang binibigay na financial assistance mula sa mga programa ng gobyerno tulad ng AIX ng DSWD at tupad ng DOLE. Sa ngayon kasi, nagagamit na ang pondong para sana sa oras na may kalamidad sa bansa. Pero may pang-replenish o pamalit naman dito ayon sa DBM. The economic managers are well aware of the crisis po ngayon, but we are closely coordinating po to ensure that there will be funds available po for all the programs and projects po that will be needed for the purpose po. Kahit naman ang PCSO, may mga maiaalok ding tulong, hindi lang medical assistance para sa mga apektado ng krisis. PCSO can extend our assistance on various programs that we are currently undertaking. One is the medical assistance program. The second is the outpatient services program. And the third is the multi-specialty program. Samantala, bukod naman sa financial assistance, isa rin sa nais matiyak ni Senator Erwin Tulfo magkaroon ng malawak na opsyon ng pamahalaan para sa supply ng langis sa bansa. Bilang chairperson din ng Committee on Foreign Relations, binisita ni Tulfo ang Oman Embassy. At isa sa napag-usapan ay ang pagkakaroon ng government-to-government na transaksyon para sa dagdag na supply ng langis. Positibo naman ang naging tugon ni Oman Ambassador Abdullah Al-Manwari at sinabi ang Pilipinas ay maituturing na Friends of Oman at handa silang magbigay ng tulong sa bansa.
Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.